Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Marlon. Taong 1970. Quezon. Tahimik na nag-aantay si Marlon kung kailan matatapos ang pagdarasal ni Mang Toto. Sa katunayan, hindi niya ito kaano-ano. Sadyang nabigyan lang ng pagkakataon na makahanap ng masisilungan habang hindi pa maayos ang koneksyon sa pamilya. Sa madaling salita, naglayas ang binata. Mula siya sa Masbate at napadpad dito sa Quezon. Sa kaibigan sana balak manuluyan. Kaso nga lang, namayapa na pala ito nang hindi nalalaman. Sumakto ang pagkakataon na nakilala si Mang Toto. Nilalagnat siya ng mga oras na yun, kaya naman lumapit dahil isa itong albularyo. Humanga siya sa kakayan. Napahaba ang usapan at dito binanggit kung bakit naroon sa lugar. Dahil na rin sa awa, pinatuloy siya sa tahanan nito. Bilang kapalit ng libreng pagpapatira, si Marlon ang umako na magawaing bahay. Nang tumagal, naging interesado na din sa larangan. Sino ba namang hindi? Kung araw-araw nasasaksihan ang kaganapan. May estilo pa ito na magsasalita lamang at kaagad nang gagaling ang karamdaman ng pasyente. Hindi siya pinagkaitan. Kaagad tinuruan ni Mang Toto. Hanggang sa paglipas ng panahon, katuwang na sa panggagamot. Aba, tignan mo nga naman. Mahusay ka na pero hindi ka pa rin tumitigil sa pag-aaral. Balak mo yatang higitan ako Wika ni Mang Toto. Naku, hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang pong aralin araw-araw para hindi ko po makalimutan. Ang totoo niyan, sinusulat ko po kasi ang mga ginagamot. Bawat karamdaman, bawat pasyente. Iba-iba ang reaksyon ng katawan. Gusto ko lang aralin para mas maunawaan. At kapag nagkaroon ng engkwentro sa kaparehong karamdaman, alam ko na kung anong gagawin. Kaya hindi ako nagsisi na patuloyin ka sa tahanang ito Para na akong pinagbigyan ng amang may likha. Dati ko pa rin hiniling na magkaroon ng anak, kaso walang pumatol sa akin Mabuti na lamang nariyan ka. Kahit papano, may napagpasahan ng kahusayan sa larangan. O siya, alis na ako para maghanap ng halamang gamot. Maiwan muna kita. Tumango si Marlon. Hinatid ng tanaw ang matanda habang papasuot ng bundok. Babalik na sana sa pagbabasa ng libreta nang marinig ang sigaw mula sa unahan. Paglabas, bumungad ang tagpo kung saan karga ng iilan ang isang katre. Nakaratay dito ang isang lalaki na sobrang laki ng tiyan pero nangangayayat ang katawan. Kagad pinapasok at sinuri ang kalagayan. Napabuntong hininga. Nagdurusa na naman sa kulam ang pasyente. Anong suri mo, Marlon? Sigurado kong kulam yan. Paano ba naman kasi? Panay pakikipagbasag ulo doon sa sabungan. Ayan, nakaharap ng katapat. Ilang beses ko nang binalaan na wag maging hambog pero ayaw pa awat mangmang. Hindi makaintindi ng simpleng babala. Sinabi ko na umiwas sa dayong sabungero inunahan pa. Kaya yan, kulam ang kinalabasan. Kinulam na naman? Pang ilang kulam na ba yan? Wag mo na akong tanungin. Hindi ko na rin mabilang Swerte sa kabila ng ilang ulit buhay pa rin pero sa ngayon parang mabubuhay pa ba yan sa kalagayan niya? Malalaman po natin. Idadaan ko siya sa ritual. Hilingin ko lang po sana lahat kayo sa labas maghintay. Wag din po sana kayo magingay. Hindi pwedeng maantala ang ritual. Walang problema. Nga pala, kung sakali man na hindi madaan sa gamutan, huwag mo nang pilitin. Si Mang Toto na lang ang kakausapin ko mamaya. Kunot noong sinundan ng tingin ni Marlon ang matanda. Hindi mawari kung ano ang ibig sabihin. Gayunpaman hindi na ito pinansin. Bumaling sa pasyente. Inumpisa ng ritual sa pamamagitan ng orasyon. Pagkatapos niyan, pinunit ang papel na pinagsulatan ng dasal. Dinikdik niya ito.
Makalipas ang ilang sandali, hinaluan ng asin at langis. Dinurog ng dinurog, pinahid sa lumobong tiyan. Nagtimpla ng inumin mula sa katas ng itim na luya, pinainom sa pasyente. Maya-maya pa unti-unting lumabas ang hangin na pumuno sa tiyan nito. Sunod-sunod hanggang sa bumalik sa normal na laki. Nang pagmasdan ng pasyente, naging maayos man ang tiyan nito. Hindi makakaila ang panghihina ng katawan. Sinusubukang lunasan gamit ang herbal na pamamaraan, kaso nga lang wala na itong pag-asa. Sa sobrang tagal na ininda ang sumpa ng kulam, nasira na ang katawan. Kumusta, Marlon? Sa mukha mo pa lang alam ko na ang sagot. Tanggap ko na ang kahihinatnan ng batang yan. Ayaw kasing makinig eh. Kinarma tuloy. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari sa batang yan, hindi kargo ng konsensya mo. Kakausapin ko si Mang Toto. Alam kong magagawa niya yan ng paraan. Sa anong paraan ho? Kasi po kung pagbabatayan ng kalagayan ng pasyente, hindi na ito may sasalba. Maliban na lang siguro kung itatakbo niyo sa ospital. Hindi ko alam ang pamamaraan doon pero malay natin may magagawa sila. Ilang taon na kayo nagsasama pero hindi mo alam. Iho, may pamamaraan si Mang Toto na siya lang din ang nakakaalam. Ilang ulit nang merong nagpasuri sa kanya, lahat nagagawa ng paraan. O siya, kung pwedeng iuwi ang pasyente, iuwi namin. Sige po, siguraduhin lamang na makakapagpahinga ang pasyente. May iniinda akong gamot eh. Ipainom po sa kanya hanggang sa maubos. Sa pag-alis ng mga ito, napaisip ng malalim ang binata. Hindi mapakali sa sinabi ni Mang Lito tungkol sa kakayahan ni Mang Toto. Palihim na pumuslit sa kwarto nito para mangalap ng impormasyon, kaso masyadong malinis. Walang nagkalat na palatandaan. Maya-maya pa, nagmamadali ding lumabas matapos matunugan ang pagdating ni Mang Toto. Sinalubong ito para matulungan sa pasan na karne. Ay nako, wala akong makuha na dahon ng buyo. Sa baging kasi kumapit eh, sobrang taas, hindi ako makabot. Baka pwede ka mautusan, total. Marunong ka naman sa pag-akyat. Ayos lang ba sa'yo? Habang wala eh, lulutuin ko na din tong karne. Anong oras na rin eh? Sige po, walang problema. Gaano po ba karami ang kukunin ko? Dahon ng buyo lang din po ba? Kung ilan ang makuha mo, yun lang. Nga pala, daanan mo si paring Baste. Pakitanong kung kailan ang sabong doon sa bayan. Nakita ko kasi ang manok na ilalaban niya, mukhang sigurado ang panalo dahil kondisyon eh. At saka, ilang taon na rin magmula nung huli akong dumayo sa sabungan. Matapos ihanda ang mga gamit, nagpaalam na tinahak ang daan patungo ng kabundukan. Kagaya ng sinabi ni Mang Toto, masyadong mataas ang kinalalagyan ng buyo. Habang nag-iisip kung paano makakuha, napansin ang palatandaan sa unhan. Isa itong patalim na nakatarak sa puno. Sa baba nito, bumaha ang dugo. Paulit-ulit na inamoy. Hindi ito nagmula sa anumang hayop kundi tao. Nang suriin ang paligid, may mga buhok sa bato at damo. Naalerto ang binata. Bumunot ng patalim at nagmatsyag sa lugar. Maya-maya pa may dumating na butsero. Pinagbasdang mabuti ng binata ang ginagawa ng mga ito. Hinihinalang katawan ng baboy ramo, pero hindi kumbensido si Marlon na walang bahid ng kasamaan. Matyagang nanood hanggang sa katotohanan na mismo ang lumantad. Alam mo, hindi ko naman talaga nagugustuhan yung pinapagawa ni Mang Toto. Isipin mo, isa siyang albularyo pero ang sama ng budi. Pinapapatay tayo ng mga tao. Tama ba yun? Wika na Rico. Atin natin lang to ha. Magkaibigan ng lolo niyan at tiyuhin ko nung nabubuhay pa mga yun. Hindi ko makakalimutan ng malasing si Teo minsan. Sa dami ng binahagi niya tungkol kay Mang Toto, ang tumatak sa akin, hindi naman pala tao yan eh. May lahi daw na. Tutok na sana sa pakikinig si Marlon nang matigil ang usapan.
Isang ahas ang lumitaw na nagpataranta sa mga ito. Nagtakbuhan si Joel at Rico. Siya namang kinadismaya ni Marlon kung kailan may matutuklasan, saka naman mauudlot. Bago tuluyang makalimot sa pakay, nagmamadaling kumuha ng dahon. Dinaanan muna si Mang Baste para itanong ang sinabi ni Mang Toto, subalit iba ang naisip ng binata. Pakipuntahan si Mang Garoy. Iabot ang bayad ko. Umutang kasi ako ng baboy sa kanya nung nakaraang buwan para sa kaarawan ng anak ko. Ngayong araw kasi ang huling palugit. Walang tao sa bahay. Hindi ko pwedeng maiwan. Ayos lang ba yun sa'yo? Malayo-layo pero pwede mong hiramin ng kalapaw. Tumango si Marlon. Hindi na nagtagal. Tinahak ang daan habang lula ng kalabaw. Pagdating sa katayan, napangiti dahil naabutan si Rico at Joel. Wala nang paligoy-ligoy. Diretsa sa pagtatanong. Si Mang Toto ba may alam kayo sa pagkatao niya? Balak ko sana siyang sorpresahin eh. Kaya nag-isip ako ng magandang ireregalo. Baka may mungkahi kayo. Yung sana magugustuhan niya talaga. Naku, bigyan mo lang siya ng tao may sakit. Yun naman yung gustong gawin nun eh. Saka isang mahak yung tao na yun. Tama ba, Rico? Napatigil si Joel sa pagsasalita matapos mapagtanto ang sinabi. Masama rin ang titig na Rico sa kanya. Hinampas pa sa ulo. Anong mahak? Sinasabi mo dyan ang ayos ng tanong, balagbag yung sagot mo. Tama ba yun? Pasensya ka na, Marlon ha. Nakainom kasi to kanina, parang lasing na yata eh. Para saan ba yung regalo? Karawan ba ni Mang Toto? Parang tapos na yun ah. Malapit na kasi magpasko kaya naisipan ko magregalo. Joel, ano sinabi mo? Isang mahak si Mang Toto. Hindi ba uri yan ng aswang na umihigop ng lakas sa mga tao may sakit? Pinagbibintangan mo ba ang tatay-tatayan ko? Pinaghihinalaan mo siyang aswang? Pinakitaan ng galit ni Marlon ang mga ito. Bumunot ng itak. Siniguradong mapapaniwala na apektado siya sa salita laban kay Mang Toto. Hindi naman, nagbibiro lang eh. Nag-usap kami ng aswang-aswang na Rico tapos bigla ka na lang nagtanong. Syempre naghalo na sa isipan ko, pasensya naman pare. Bakit naman magiging aswang si Mang Toto? Isa siyang albularyo, di ba? Siya pa nga yung pumupuksa. Nagkamali lang ako, huwag mo nang seryosohin. Oo nga Marlon, pasensya ka na talaga. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahalang magparusa sa gunggong na to. Hindi matahimik yung bibig eh. Umayos kayo ha. Sa susunod na marinig kong pinag-uusapan niyo na masama si Mang Toto, may kalalagyan kayo sa akin. Lalo ka na Joel. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ito ang bayad ni Mang Baste. Sa daanan hindi maiwasang kilabutan ng binata. Naguguluhan din dahil habang iniisip ang pakikitungo at katauhan nito, malayong malayo sa sinabi ni Joel. Ilang taon na silang magkasama sa isang bubong. Hindi kailanman napansin na may kakaiba. Maraming langis at pangontra ng aswang sa bahay, pero wala ni isa ang nagbigay senyales. Pagdating ng tahanan, sapo ang noon na naupo sa tabi. Tanaw sa bakuran si Mang Toto. Habang pinagmamasdan ito, napapailing ang binata. Pilit kinakalaban ang parte ng isipan. May bahagi na nagsasabing paniwalaan ang narinig mula kay Joel. Bago makapagpasya, bumaling ang albularyo. Aba, ayos to mga daon na nakuha mo ah. Nagdala ka pa ng baging na makabuhay, ayos na ayos yan. Gagawin kong gamot mamaya. O siya, pumasok ka na dahil handa na rin ang hapunan. Kahit sapag tahimik si Marlon, nanibago si Mang Toto. Nang mapansin ng binata, agarang nagdahilan upang maiwasan ang anumang iisipin. Inisip ko lang po yung pamangkin ni Mang Lito. Nagpagamot po kasi kanina, kinulam. Lumaki yung tiyan, punong-puno ng hangin. Nailabas ko naman po lahat kaso hindi ko po kayang gamutin ang kalagayan. Lalo na apektadong kalusugan.
Sinabi ni Mang Lito na kakausapin ka niya tungkol doon eh. Nagkita na po ba kayo? Nagkasalubong kami pero humindi ako. Napaka-imposible ng hinihiling. Tao lang naman ako, hindi ako Diyos ha. Nakiusap ba naman na buhayin ko ang binata? Aba, wala akong kakayahan na ganon. Kahit ipis ka, hindi ko kayang buhayin eh. Ganun po ba? Binanggit niya kasi sa akin na may pamamaraan ka daw na higit pang mas mabisa kumpara sa ginagamit mo sa panggagamot. Ano po ba yun? Meron ka pa bang ibang kakayahan? Ay nako, kahit kailan talaga. Huwag mong paniwalaan ang siraulong yon. Alam mo na, may bisyo kasi kaya minsan sumasaltik ang utak. May pagkakataon pinagamot na nga yan eh. Iba ang ginamit kong pamamaraan. Yun siguro ang tinutukoy kung tutuusin. Hindi naman nalalayo sa pang-araw-araw na ginagamit ko. Naiba lang dahil makulit. Gusto magaling kaagad eh. Kapag nakita kong Lito na yan, pagsasabihan ko. Kahit ako naiinis kapag ganyan na sinasabi. May mga tao nang lumapit sa akin para mag-usisa. Tumango na lamang si Marlon. Nagpatuloy sa hapunan. Hindi rin matapos-tapos dahil may bisitang dumating. Ganun na lang din ang pagtataka dahil nagmamadali sa paglabas si Mang Toto. Kinaladkad ang panauhin. Sa malayo kinausap. Hindi man narinig pero batay sa kilos, hindi nagustuhan ang biglaang pagsulpot. Naagaw ang pansin ng binata. Hindi maiwan-iwan ang tingin ang mga ito. Nang makatsyempo, pumuslit at narinig ang pag-uusap. Pasensya naman po, Mang Toto. Importante lang po kasi. Hindi na po kaya pang tumagal ni Mang Roman eh. Kapag nagkataon baka malagutan na siya ng hininga. Ano mang oras ngayon mangyayari yun eh. Ang tigas ng ulo, sabi ko. Hintayin na ako mismo ang dadalaw. Paano kung may makalam sa ginagawa natin? Hindi ka ba nag-iisip, Felix? Umuwi ka na. Sabihan mo ang tao doon na huwag akong puntahan, matuto kayo mag-intay. Nagmamadaling umalis ang binata na tinawag sa pangalang Felix. Si Mang Toto naman, kinalma ng sarili bago pumasok ng bahay. Sa nasaksihan, hindi maiwasang mapaisip ni Marlon. May pinapaiwatig ang pag-uusap ng mga ito na ngayon nais niyang alamin. Kinabukasan maagang umalis si Mang Toto. Ang paalam may dadalawin na kaanak sa kabilang bayan. Nagsabi na rin ito na matatagalan sa pag-uwi, kaya si Marlon ang naatasang sumalo sa mga pasyente. Walang reklamo na tumango ang binata. Gayunpaman, hindi maiwasang pagplanuhan ang pagsunod dito. Pero dahil nagdatingan na ang mga pasyente, nag-utos ng taong susunod sa albularyo. Hindi ko kilala pero nangangailangan ng saklolo. Ikaw na ang bahala, Marlon. Ang sabi ng kasama, may nilayasan na utang kaya siguro kinulam, ayaw magbayad eh. Ngayon gusto magpagamot. Naghahanap ng albularyo. Nasaan ho ang kasama nito? Kailangan ko siya makausap para malaman ang nangyari sa pasyente sa mga panahon na nagsimula pa lang ang sintomas. Ewan ko din sa taong yun eh. Nung inakay ko papunta dito, bigla namang kumaripas. Tinawag ko pero hindi nakinig. Mali ko sa taong yun, may saltik yata eh. O siya, ikaw nang bahala dyan. Mang Lito, pwede ba kita makausap? Sandali lang. Tungkol kay Mang Toto. Doon sa sinabi mong may pamamaraan siya na hindi pa ipinapakita kahit kanino. Maaari mo bang ibahagi sa akin? Napalunok ang matanda. Nag-iwas ng tingin. Magdadaylan na sana pero giniit ni Marlon ang katanungan. Sa huli ay napaamin pa rin. Hindi ako dapat magsalita tungkol dito. Marlon, si Mang Toto ang tanungin mo. Oh, teka. Parang papatayin mo ko sa titig mo ah. Lingid sa kaalaman ko na hindi buo ang dugong tao ng albularyo. May lahi siyang aswang, isang bahak. Alam mo na ang tungkol sa nilalang na ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, hindi ba? May pagkakataon na kinakailangan niya ng taong may sakit para makakain siya. Para lumakas siya. Para hindi manghina. Yung sa pamangkin ko,
May isip mo siguro masama akong tao sa ginawa ko eh. Mang Lito, iaalay mo ang natitira mong buhay kay Mang Toto. Ganyan ba talaga kalaga sa'yo ang albularyo na kaya mong isakripisyo ang buhay ng tao sa halip na ilaban? Huwag ka namang magalit. Naisip ko lang na mabuti ang ganon kaysa umuwi sa wala ang pagkamatay, hindi ba? Napakawalang hiya mo. Wala kang pinagkaiba sa sino mang halimaw. Marlon, ngayong nasabi ko sa'yo, huwag mo sanang ipaalam kay Mang Toto. Maawa ka sa buhay ko, iyo. Hindi yun magdadalawang isip na patayin ako. Hindi sinagot ni Marlon ang matanda. Isinantabi ang natuklasan. Inasikaso ang pasyente. Malala ang kalagayan nito. Hindi lang siya nang lumobo. Namaga ang mga paa. Nagkanda sugat-sugat ang mga braso pababa ng kamay. Ang mga daliri ay nawalan ng kuko. Tinubuan pa ng kulugo. Nagtataka si Marlon dahil parehong-pareho ang presensyang binibigay sa nangyari sa pamangkin ni Mang Lito. Parehong proseso ang inilapat. Kaso nga lang matapos matanggal ang lahat ng hangin sa tiyan, nangisay na lamang bigla. Bumula ang bibig. Sobrang bilis ng pangyayari. Namalayan na lang na wala na itong buhay. Natatarantang kinapa ang pulso. Wala na talagang pag-asa pa. Lumabas para humingi ng saklolo. Sakto namang dumating si Mang Toto. Ang albularyo ang umasikaso sa pasyente. Sinigurado ni Marlon na hindi na ito mabubuhay. Subalit laking gulat nang sinabi ni Mang Toto na may sasalba pa. Dinala ito sa tagong kwarto. Walang ideya kung ano ang nangyayari. Habang naghihintay, napansin ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob. Dito sumagi ang sinabi ni Mang Lito. Upang makumpirma, gumawa ng paraan para masilip ang kaganapan. Mula roon, tanaw ang kilos ng albularyo. Pumapakawala ito ng orasyon. Maya-maya pa nawala sa paningin ng binata. Sinasabayan din ng orasyon. Binasag ang sabulag. Halos manlumo sa kanilalagyan dahil ngayon, isa na itong aswang. Ang tinatawag nilang mahak. Pumaibabaw ito sa pasyente at unti-unting hinihigop ang lakas. Maya-maya pa bumalik din sa anyong tao. Inayos ang kalagayan ng pasyente at saka lumabas ng silid. Pumustit si Marlon. Napailing na lamang sa sitwasyon ng bangkay. Pagbalik ni Mang Lito, hindi nakaligtas sa pandinig ng binata ang usapan. Ito, pagtiyagaan mo na lang. Hindi sapat ang bigay ng pasyente. Idagdag mo yon sa susunod, sa katapusan ng buwan. Sigurado bang walang nakakatunog sa ginawa mo? Ayoko ng sabit, alam mo yan. Aba syempre naman wala, hindi kita ilalaglag anuman ang mangyari. Yun lang ba ang ipapagawa mo? Ilang sakitin ba ang kailangan mo? Mas marami, mas mainam. Magtungo ka sa bayan. Kahit iyong nasa lansangan pwede na yan. Natitirang lakas lang naman nila ang kailangan ko. Siguraduhin mo lang na hindi mahahalata. Alam mo na ang mangyayari sa'yo kapag nagkataon. Oo naman, ako pa ba? Nga pala si Marlon, hindi mo ba papakawalan ng binata? Hindi ba kinupkup mo lang yan para magpatuloy ang buhay mo? Nagbago ang reaksyon ni Mang Toto. Agarang nag-iwas ng tingin kay Mang Lito. Sinabihan na kita, hindi ba? Huwag kang mangyanyalam kay Marlon. Ano man ang plano ko sa binata, labas ka na doon. Kamakailan lang nagiging matabil ang dila mo ha. Matuto kang magtikom ng bibig. Ikakapahamak mo pa yan. Sa narinig, nagsimulang magduda si Marlon sa katauhan ni Mang Toto. Hindi inasahan ang revelasyon sa buhay nito. Ang buong akala, isang makatarungang albularyo ang nakatagpo. Yun pala, parte lamang siya ng plano. At dahil hindi pa malinaw kung ano ang nangyayari, patuloy ang binata sa pagpapanggap na walang nalalaman. Nang mga sumunod na araw,
napapadalas ang pag-alis ni Mang Toto. Nung araw, bumalik ito dahil may nakalimutan. Lumawas din kagad sa lugar ng kaanak. Sa paglitaw ng inutusan ni Marlon, natuklasan ang buong pagkatao ng albularyo. Tugma sa sinabi ni Mang Lito at sa nakita nung nagpalit ng anyo. Ang hindi lang maunawaan, paanong naging albularyo ang katulad nito. Dati nang tinugis ng angka ng Mahake, isang pamilya ni Toto na binalak puksain ng grupo ng albularyo. Marami ang namatay. Sa takot na madali, naganap ng paraan para makatakas. Nagmula sa probinsya ng Mindanao, nakarating dito sa Quezon at syempre, kailangan ng bagong buhay, bagong pangalan, at para makaligtas sa atensyon ng manunugis, naglakas ang loob na pasukin ang mundo ng kaliwa. Nung una nahirapan dahil may epekto sa kanya Pero habang tumatagal naging nakasanayan. Idagdag mo pa yung dumating ka. Bakit? Anong meron sa pagdating ko? Hindi ko nga alam na aabot sa ganito Hindi ka ba napapatanong kung bakit kanya kinupkop? Tinanggap ka niya kahit wala siyang ideya kung sino ka talaga. Yun ay dahil may pinaplano siya. Sa bawat pasyenteng ginagamot mo, nababawasan sila ng lakas at ang nawawalang lakas ay napupunta kay Mang Toto. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Jigs? Alam mong ayoko nang gumagawa ng kwento. Hindi ba may binigay siyang habak sa'yo? Hindi para sa proteksyon yun. Para yun sa pasyenteng ginagamot mo. Ang habak ang nagsisilbing tagahigop ng lakas na malilipat sa sandaling nagriritual si Mang Toto. Hindi mo ba talaga nauunawaan? Napabuntong hininga si Marlon. Pinagtagpi-tagpi ang mga kaganapan mula umpisa. Dito na unawaan ang lahat. Sa tuwing may ginagamot ang binata, pagsapit ng 6:00 ng gabi, pagpasok ng tagong silid ni Mang Toto, ang paalam, nagsasagawa ng ritual. Kasabay nito mapapansin ang reaksyon ng habak. Hindi pinagtuunan ng atensyon sa pag-aakalang normal lang yon para sa isang gamit. Subalit ngayon sa sinabi ni Jigs, gusto na itong hubarin. Hindi maaari pare, kapag tinanggal mo yan, malalaman at malalaman ni Mang Toto. Mabubuking ka kapag nagkataon. Pagplanuhan mo ng mabuti. Ano man ang pasya mo, nakanda akong tumulong. Basta, wag ka magpapadalos ha. Delikadong kalaban, kailangan natin maging mautak. Wala akong maisip Nabibigla pa ako sa lahat ang natuklasan. Hindi ko inasahan na ang taong pinagkatiwalaan ng lahat, isa palang aswang. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit buhos na buhos siya sa pagtuturo ng aral. Yun pala, nagsisikap siyang ituro sa akin ng lahat dahil kapag nagsimula na ako manggamot, makikinabang din siya. Ang mangmang ko, hindi ko naunawaan yun Hindi sarili mo ang dapat sisihin dito, biktima ka lang din Ang mabuti pa, pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang. Pabor na sa'yo ngayon dahil nasa probinsya si Mang Toto. Mangalap ka ng impormasyon tungkol sa kanya. Pupuntahan ko rin yung probinsyang kinalalagyan niya ngayon. Babalitaan kita ano man ang matuklasan ko. Ito lang masasabi ko mag-ingat ka. Nasa tahanan ka ng kalaban. Tumango si Marlon. Matapos maihatid ang kaibigan, nagtungo sa bahay ni Mang Lito. Nagulat sa biglaang pagsulpot. Walang paligoy-ligoy, diretsang inusisa. Kaso nga lang maingat ang sagot ng matanda. Marlon, ano pa ba ang gusto mong malaman? Sinagot ko na ang tanong mo noon pa. Wala na akong alam sa buhay ni Mang Toto. Kung gusto mo siya na lang ang tanungin mo, parang awa mo na. Pabayaan mo na ako. Narinig ko ang usapan niyo nung gabi. Ano nga uli ang sabi mo? Ano ba talaga ang balak mo kay Marlon? Hanggang kailan mo siya gagamitin? Yan ang tanong mo sa kanya Sa tingin mo, ano ba talaga ako kay Mang Toto? Paano mo nasabi na ginagamit niya ako? Upang mapaamin, naglabas ng balisong ang binata at diniin sa leeg. Natakot naman ang matanda.
dahilan para mapasagot. O na, magsasalita na. Tinuruan ka niya ng aral hindi para gawin kang albularyo, kundi para gamitin upang mabuhay siya sa mundong ito. Sa bawat pasyente mo, nababawasan ang lakas nila at napupunta kay Mang Toto. Kaya huwag ka magtaka kung bakit nanghihina pa rin ang mga pasyente mo kahit ilang araw na nakalipas matapos mong gamutin. Magsalita ka pa. Ano pangalan mo? Sabihin mo na ang lahat. Kapag nakuha niya na ang kinakailangang lakas, ililigpit ka na niya. Ang lakas mo naman bilang may karunungan ang kukunin. Marlon, iho, tama na. Natatakot na ako sa buhay ko. Habang inaamin ko sa iyo ang lahat, nalalagay naman sa alanganin ang aking buhay. Ayoko pang mamatay. Huwag kang matakot. Hanggat hindi nakakarating kay Mang Toto ang usapan natin, ligtas ka. Nakadepende sa kilos mo ang magiging kapalaran mo. Kung ayaw mong mamatay ng maaga, mas mabuti pa kung wala kang sasabihin sa harapan ng albularyo. Naunawaan mo ba? Tumango si Mang Lito. Hindi na rin maiwasang maluha. Natatakot na para sa buhay. Pagkatapos sa matanda, dinayo ang mga ngatay na sila Joel at Rico. Inusala ng orasyon ng dalawa. Dahilan para mapasunod. Lahat ng katanungan ay sinagot. Kumakatay din kami ng tao para kay Mang Toto. Hindi siyang kumakain nito kung hindi ang mga kakilala niyang aswang. Hindi pala kakilala, mga kalaban. May angka na tumutugi sa kanya at para hindi siya saktan, nakipagkasundo siya na bibigyan niya ng makakain. Bukod sa karne ng hayop, madalas siyang hinihingi karne ng tao eh. Wala kaming magawa kung hindi sumunod. Kapag aayaw kami, buhay namin ang magiging hapunan ng mga yun. Ano ang pangalan ng angkan at saan ko matatagpuan? Sino ang hahanapin ko kapag nagkataon? Sa karatig bayan sa Timog. Hanapin mo ang matanda na nagngangalang Anastasia. Siya ang pinuno ng lahing kubot. Matapos makuha ang impormasyon, tinanggal ang bisa ng orasyon. Bumalik sa ulirat si Rico at Joel. Nagtungo sa baluarte ng kubot. Sa daan pa lang may nakatingin na. Pagdating sa bukana, nakahilera ang mga nilalang. Lahat ng mga mata ay masama ang titig. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Marlon dahil dito napilitang kumalma ang lahat. Iho, isa kang albularyo. Gusto ko lang itanong, nawala ka ba sa daanan o sinadya mo ang lugar na ito? May kakilala ka ba sa lahi namin? Wika ng matandang babae. Batay sa tindig, natukoy ng binata ito ang hinahanap. Gusto ko lang makausap si Anastasia. Ikaw po ba yun, Manang? May nais lang sana akong itanong. Baka pwedeng mahiram ang oras mo. Matagal bago nagpasya ang matanda. Sinuri pa ang pagkatao ni Marlon bago pumayag. Silang dalawa lang sa loob ng kubo. Subalit sa labas, nakapaligid ang kampo ng matanda. Handang sumaklolo sa oras na humingi siya ng tulong. Sa tinagal ko sa mundong ito, ikaw pa lang ang naglakas ng loob na kumausap sa akin. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo, iho? Marami kami, nag-iisa ka lang. Maling galaw mo siguradong mamamatay ka. Bakit naman ako matatakot kung wala akong balak na masama? Nandito ako para sa mga katanungan na nangangailangan ng sagot. Manang, kilala mo ba si Mang Toto? Ang mahak na albularyo. Hindi pa sumagot si Aling Anastasia, pero batay sa reaksyon nito, may ideya na ang binata sa ugnayan ng dalawa. Bakit ko naman makakalimutan ang taong lumapastangan sa anak ko? Nagkaroon ako ng anak na isang normal na tao. Hindi niya taglay ang dugo ko. Pinatira ko sa lugar kung saan malayo sa akin. Nagkasakit. Dumulog sa albularyo kay Mang Toto. Sa halip na gamutin ng dalaga, kinuha niya ang buhay.
hinigop ang lakas. Sinamantala. Nung nalaman ko, gusto ko siyang patayin subalit nakipagkasundo siya. Bagay na hindi ko maaaring tanggihan dahil makakatulong sa aming lahat. 2 beses sa isang buwan, nagbibigay ng karne ng tawang albularyo bilang kabayaran sa galit ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko ito sinasabi sa iyo. Pero sana nasagot ko mga katanungan mo. Mahak, Kubot, alin po ba ang lahing nakakaangat? Alin sa dalawa? Hindi po ba dapat puksain mo ang albularyo? Hindi mababayaran ng buwanang paghahatid ng karne ang ginawa niya sa anak mo. Buhay ang kinuha, kaya dapat buhay din ang kapalit. Hindi ka po ba naniniwala sa kasabihang ito? Sino ka ba talaga? Bakit parang sinasabi mong tugisin ko si Mang Toto? Gagamitin mo rin ba ang angkan ko para sa sarili mong interes? Nagsimulang umitim ang mukha ng matanda. Pinakita nito ang matutulis na mga ngipin, nanlilisik na mga mata. Hindi niyo po ako masisindak, Manang. Ang punto ko, tayong inapi ng albularyo, hindi ba dapat may karapatang gumanti? Paano kung magsanib puwersa tayo para singilin siya? Ano masasabi niyo? Kung biktima ka ng albularyo, ano ang kwento mo? Hindi ko ugaling pumayag sa plano ng taong hindi ko naman kilala. Magbahagi ka, magpakilala. Baka sakaling sumang-ayon ako. Isa akong dayo, kinupkop at tinuruan ng aral. Ang buong akala ko ayos na ang lahat, yung pala ginamit lamang ako. Habang ginagamot ko ang pasyente, ay siya namang kinakadagdag ng buhay ni Mang Toto. Manang, ayoko nang mabuhay sa ganitong paraan. Ilang taon na din ang ninakaw ni Mang Toto sa akin. Nagsilbi ako sa pag-aakalang makakatulong sa tao. Yung pala, sariling interes niyang nasusunod. Sana maunawaan niyo ang punto ko. Babalik ako sa susunod. Sana may sagot na kayo. Huminga ng malalim si Marlon nang makalabas ng lugar. Hindi man sigurado sa kakalabasan ng ginawa. Umaasang sa uli, mabibigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ni Mang Toto. Pagbalik ng tahanan, naabutan ang tagpo kung saan sugatan ang albularyo. Maluba ang lagay dahil tumago sa katawan ng patalim. Dali-dali sana siyang lumapit para tumulong, subalit ito mismo ang nagtaboy. Pinanood na lamang ng binata. Gumapang papunta ng silid. Hindi nagawang isara kaya nasaksihan ang pangyayari. May pasyente doon na nakahiga. Walang ideya si Marlon kung sino at kailan dumating. Nagpalit ng anyo si Mang Toto at dali-daling hinigop ang lakas ng pasyente. Maya-maya pa bumalik na ang lakas ng albularyo. Nanlaki ang mga mata nang makita siyang nakamasid. Marlon, nandiyan ka na ba? Hindi mo dapat nakita to. Pero nakita ko na, Manong. Kung ganun totoo pala, malinaw na malinaw, ang taong inakala kong banal, isa palang halimaw. Paano ka naging albularyo kung isa ka namang aswang? Dumampot ng patalim si Marlon. Dali-daling hinugot ang batong proteksyon. Naalerto ang matanda. Nakiusap na ibigay ng binata ang bato. Marlon, ibigay mo sa akin yan. Hindi ko alam kung magtatagal ako sa lagay na to kung wala yan. Akin na, sige na. Huwag mo ko pahirapan. Makikita sa mukha ng matanda ang takot. Ito ang unang beses na nasaksihan ang ganong emosyon ni Mang Toto. Gusto kong marinig mula sa bibig mo ang katotohanan. Ginamit mo lang ba ako para duktungan ang buhay mo? Tinuruan mo ko ng aral para sa panggagamot. Makikihati ka lang pala ng lakas sa mga pasyente. Saan mo naman narinig yan? Anong nakikihati ng lakas? Bakit ko naman gagawin yon? Pero iha, hindi ko na itatanggi, total nakita mo naman na. May lahi akong aswang. Kalahating tao at kalahating alimaw. Pero asahan mong wala akong ginagawang mali. Ngayon lang
dahil kinakailangan ko mabuhay. Huli ka na sa akto. Hindi mo pa rin aaminin. Minsan mo na ring sinabi na nagmumula sa batong ito ang lakas mo. Subukan mong mabuhay nang wala ito. Kaya mo naman, hindi ba? Hindi nakapalag ang matanda. Mahina siya kumpara kay Marlon. Nakasalampak na lamang ito sa sahig. Patuloy na nakikiusap. Subalit bingi na ang binata anuman ang sabihin nito. Matapos ilabas ang katawan ng pasyente, kinulong sa silid ang albularyo. Magdamag itong nakikiusap pero walang pakialam ang binata. Habang walang lakas si Mang Toto, tinawag ni Marlon ang kaibigan. Sabay nilang pinagplanuhan ang gagawin sa matanda. May nakalaban sa probinsyang pinuntahan kaya hindi nakapalagyan, no? Yan ang inabot niya. Mabuti na rin yun. Kung hindi siya napuruhan, hindi natin maiisahan. Pero desidido ka ba? Ibabalik sa albularyo ang ginawa niya sa'yo? Ano ba talagang balak mo? Hindi naman siguro masama kung ipapaubaya ko sa lahi ng kubot ang kamatayan ng matanda. Kamatayan ka agad? Ayaw mong parasahan? Ayaw mong iparamdam sa kanya yung dahan-dahan na paniningil? Kung ako sa'yo, lulubos-lubusin ko yan. Habang wala pa siyang lakas, sasamantalayin ko ang pagkakataon. Paglaruan mo natitira niyang buhay, kagaya ng ginawa niya sa mga pasyente mo. Gamitin mo yung tinurong aral para puksain siya. Kapag nagsawa ka na kakaparusa, pwede mong ibato sa kubot na naghahangad din ang kamatayan niya. Sumang-ayon ang binata sa mungkahi ng kaibigan. Pagkatapos ng pag-uusap, pumasok ng silid, hinarap si Mang Toto. Dali-daling nag-angat ng tingin, nakiusap na ibalik ang bato. Hindi nagpatinag sa awa, bumunot ng patalim at sinubok ang katatagan ng matanda. Sinambitan ng orasyon, unti-unting nagwala ng umepekto. Basag ang mga gamit hanggang sa lumantad ang laman ng kaban. Natigilan ng binata, gamit ito para sa kulam. Nang suriin, ganun na lamang ang pagpigil sa galit. Napakawalang yamong hayop ka. Demonyo ka pa sa demonyo. Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang kumulam sa mga pasyente? Ginawa mo ba yon para makuha ang lakas nila? Ganyan ka ba kahayok? Hindi na nagpigil pa ang binata. Inundayan ng saksak ang albularyo. Sinabayan ng orasyon. Hindi nakapalag matapos maparalisa ang katawan. Maging ang pag-iisip nito ay wala na sa tamang wisyo. Sa uli, mulat na nakatitig sa kawalan, nakandusay at wala ng kamalayan sa paligid. Sana maintindihan mo ang nangyayari ngayon. Ikaw lang din naman ang gumawa nito sa sarili mo. Kung sana hindi ka na pumasok sa pagiging albularyo, hindi kita makikilala. Wala akong matututunan sa'yo. Nagsisisi ako dahil lahat pala ng tinuro mo ay para makinabang ka. Ginamit mo ko at ang mga pasyenteng walang kalam-alam sa nangyayari. Mamatay ka? Hindi. Si Aling Anastasia ang gagawa niyan. Hiniling din ng matanda ang ulo mo. Matapos ibalot, kinarga ang katawan at dinala sa baluarte ng kubot. Nakabang sa bukana ang mga ito. Inasahan ang pagdating ni Marlon. Kunot noong tumitig kay Jigs, nakausap si Aling Anastasia. "Oh, huwag ka na mag-isip ng kahit ano. Sinabihan ko sila nung nakita ko ang ginawa mo sa albularyo. Hindi sila makapag-antay na ipaghiganti ang nasawi nilang kalahi. Ibigay mo na sa kanila. Sila na ang bahala. Wala na akong pakialam kung walang magbibigay sa amin ng karne ng tao. Tama ka, binata. Ang nilalang na nagkasala ay dapat pagbayarin. Kamatayan sa kamatayan. Kung tapos ka na sa albularyo, pwede bang kami naman?" Wala pong problema. Maraming salamat, Manang. Lubos-lubusin niyo ang pagkakataon. Tapusin niyo ang hayop na yan. Ibinitay ang katawan ng albularyo. Pinalibutan ng kababaihang kubot.
Maya-maya pa sinimula na ang ritual. Walang ideya sa kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tahimik lang na nanonood. Matapos makapagpalit ng anyo ng lahat, kumapal ang mga buhok. Bumalot sa katawan ni Mang Toto, hinigop ang natitirang lakas. Hindi naglaon, bumagsak ang bangkay, butot balat na lamang. Habang tuloy-tuloy sa ritual ang nasasakupan, lumapit si Aling Anastasia. Maraming salamat. Napukaw mo ang aking isipan at nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng aking anak. Huwag sana kayong tumanggi sa iaalok ko. Anong gusto niyong bilang kapalit sa pagbibigay ng katawan ng albularyo? Humiling kayo ng kahit ano. Wala po manang. Hindi na po kailangan ng bagay na yan. Pareho naman tayo na kinabang eh. Ang ginawa ko lang, gumanti sa kanya. At ang sa inyo naman, gumanti din para sa anak nyo. Hindi mo ito utang sa akin. Nagugustuhan ko ang paraan ng pag-iisip mo, binata. Saan ka man paparoon, naway gabayan ka ng kinikilala mong Diyos. Maraming salamat sa inyo. Kung darating man ang araw na kailangan nyo ng tulong, at kung buhay pa kami sa panahong yon, huwag kayong magdadalawang isip na pumarito. Nakahanda kaming sumaklolo. Sa tahanan, pinaglakbay ni Marlon ang tingin sa kabuuan ng bahay. Tahanan na minsan ang tinuring na kanya. Inakala pa na habang buhay maninirahan, pero matapos nang nangyari, nagpa siya ang binata na lumisan. Habak, gamit. Kahit ang aral na itinuro ni Mang Toto, iniwan lahat sa tahanang iyon. Umalis siya nang walang dala kung hindi ang sarili, katulad nung unang napadpad sa lugar. Bumiyahe pabalik ng Masbate. Hindi man maganda ang ugnayan ng pamilya, nakiusap pa rin na babalik siya. Hindi lilipas ang araw na hindi sumasagi sa isip ang mga kaganapan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang alaala. Pero ang kaibahan lang sa ngayon, pagsisisi at ang pandidiri na nararamdaman. Kung noon pinagpapasalamat ang lahat ng natutunan, ngayon isinusuka dahil naging kasangkapan siya ng masamang albularyo upang magampanan ang karumal-dumal na plano sa mga inosente. Naway nagustuhan ninyo ang istorya. Sumainyo ang kwento ng Pekeng Albularyo. Patotoo sa Marahuyo Bracelets. Balik sumpa o rebuelta sa mga mangkukulam, mambabarang o sa mga taong nagbibigay ng negatibong enerhiya. Maayos na pagtulog sa gabi, na wala na yung mga panggagambala, yung mga bangungot, yung mga pangangati. Ilan lang yan sa mga patotoo ng Marahuyo Bracelet natin, mga kabayan. Ito ay depende sa espiritual, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandyan din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Marami ng patotoo ang Marahuyo, kitang-kita naman sa reviews natin, kabayan. Kung interesado ka sa gamit na ito, kung nangangailangan ka ng kontra sa lahat ng sumpa at negative energy sa 2026, ito na ang tamang pagkakataon para kumuha. Kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.